So bali yan, dumating na yung delivery natin, no, ng ating mga gagamitin dito sa ating roofing. So yung ating yero, mga spandrel, yung ating mga flashing, insulation. So yan, bali galing to sa Santo Tomas, Batangas. So bali bibigyan ko kayo ng details mga boss para sa price range ng mga materyales about sa roofing. So para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga possible na magastos nyo at kung ano yung kapal ng yero na gagamit natin, yung mga materyales natin, no. At so yan mga boss, so yan dumating na lahat yung ating in-order, no. So andyan na yung ating mga flashing, ito yung flashing gutter natin. At andito na rin yung ating fascia. Ito na yung ating mga wall flashing, tapos yung mga molding natin. Yan, insulation. So insulation na ginamit natin dito is yung double, ano. Yan, so para mas maganda, hindi talaga masyadong mainit, no. So yan ang kulay ng ating spandrel, yan, kompleto na rin, kulay beige. Yan, so simple lang yung ano niya. Simple lang yung spandrel natin, ano, plain lang siya. Yan, so bali meron din kasama yan, no. Pag umorder kayo ng spandrel, huwag niyo kalimutan na umorder ng mga may butas, so para sa ventilation natin. So yan, so kompleto na yan lahat. Yan. So yan mga boss, yung bali yung yero na gagamitin natin dito is rib type. So ang tawag dito ay multi-rib, 8 rib. So kaya tinawag siyang 8 rib kasi 8 yung kanyang ito yung ganito. Makikita nyo pinaka-group niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan, may 8 rib siya. So kaya pag bibili kayo ng yero, depende na sa dami ng rib, no. So pag dami ng rib, syempre pagtaas ng price. So kung kunti lang yung rib niya, yan, mura lang siya. So ang kagandahan kasi dito sa mga boss, sa rib type, sa mga long span, kung anong haba nung yero na kailangan nyo, yun ang ibibigay sa inyo. So hindi na tayo magdudugsong-dugsong pa, no. Sakto naman mga boss, tag-ulan na. So kagabi umulan ng malakas. So kita nyo, basang-basa yung site natin, no. At saktong-sakto naman yung dating ng mga materyales natin, pang bubong. So makakapagbubong na tayo dito. So kahit umulan man mamaya or bukas, any other day, makakapagtrabaho tayo, no. So yan, dahil malapit ng tagbagyo. Kasi nga Mayo na mga boss, no. So yan mga boss, so bali ganito namin inaakit yung yero. So yan, mag-aakit na tayo ng yero doon. So ang gagawin lang natin, nila bubutasan ng pako yung isang piraso ng rib. Yan, dito tayo sa may part na to dahil yan yung natatakloban mga boss. Ito yung tatakloban, no. So ito yung bubutasan natin. Mga 3 piraso magkabilang dulo sa gitna. Pagkatapos, ayun, meron 3 tao din nahihila dun sa 3 butas, 3 tali. So yan. Shoutout muna kay Chito, sa ating star maker artist. Ayan, so ayan, bubuhatin yung mga boss doon. Tapos sasabit yan doon sa pako na nakalagay doon sa lubid natin. Ayan. Mas maganda dyan kung meron kayong mga tubo or kaya kawayan para paghila, mas mabilis. So wala kami mga boss tubo at saka kawayan, eh. So ganyan lang. So yun, hilahin na nila yan. Ayun, so ganun lang mga boss yung ating pagkaakyat. Then mamaya, ngayon pala, umpisa na nating bubong dito sa part na to, sa lower part ng ating roof. So para kahit umulan, okay, makakapagtrabaho tayo. Ayan, so yun mga boss, so bali mag-i-start na tayo ngayon itong ating roofing, no. So bali bago tayo mag-start ng ating roofing, so kinakailangan latagan muna natin ng mga alambre. Ayan, so nakikita nyo may mga alambre tayo. Tapos bago tayo magpatong ng yero, maglalatag muna tayo ng insulation. Tapos yung insulation natin, gagawin natin dyan
ay re-rivet natin yan. So kinakailangan meron tayong mga plate na ganito. Yan, bahala na kayo mga boss kung anong gusto nyong gamitin. Pag walang wala, tansan, pwede na pinitpit. Eto, yan. Para yung rivet, hindi ito magos doon sa ating insulation. Mga boss, so bali pagkalatag natin ng isang yero, bali pipix na natin yan, no? So ngayon, lalagyan ulit natin ng insulation. Paglatag nyo, bago tayo maglatag ng insulation, so kinakailangan make sure mga boss may marking na tayo dun sa ating bawat zipper lines para alam na natin kung saan tayo mag-i-screw dahil na natabunan na ng insulation yung zipper lines natin, hindi na natin makikita. So kinakailangan, huwag nyo kakalimutan yung mga marking. Yung marking natin kinakailangan nakasentro dun sa ating mga zipper lines. Pagkatapos, pag kulang yung isang insulation, syempre malapad yung yero natin, no? Tsaka isa pa ito, magkapatong yan, no? Kinakailangan magkapatong, hindi pwedeng magkatumbok lang mga boss, ha? May sanib dapat. Yan, tapos baba natin mabuti pagkakabit natin. At yan, so pag ganyan, na nakapaglatag tayo ng dalawang insulation, maglalagay na ulit tayo ng isa pang yero. Yan, so bali ito yung pang ibabaw natin mga boss, ha? Kita nyo may groove na maliit, to. Ito dapat yung laging nasa ibabaw. Yan, tapos itong maliit na groove na yan, pwede nyo pagdugsungin yung dalawang groove na maliit, depende sa inyo. Pero masigurado, para mas makasigurado tayo, itong isang buo na itong isasanib natin, no? So ito naman, pwede yung maliit na groove na yan, yun ang purpose niyan. Pero mas secure kung itong malaking groove ang ating pagsasanibin. At so yun mga boss, so pag ganyan may insulation na, so gamit kayo ng bara. So para makita nyo kung matrace nyo kung nasan yung ating mga zipper lines. So gaya dito, wala nang hindi natin makita yung zipper lines, so kinakailangan natin ng bara para makapag-marking ulit tayo. So yan, makikipesta nga pala kami dito mga boss. Dahil pesta ngayon dito sa Barangay Libho. Yan, dadayo kami ng piyesta. Makikikain kami ngayon tanghali. Yan. At so yun, napakasarap mga boss ng ating kinain dito sa pestahan. So meron tayo ditong ensaladang ampalaya. Tapos ito meron tayong putserong tambakol. Tapos may lumpia. May dessert pa tayo na coffee jelly. At may pakwan. So hindi ako nagkarne mga boss kasi medyo naumay ako sa karne. Kaya puro more on gulay. Tsaka in fairness mga boss, masarap ang luto nila. Kami po itutuloy na. Maraming salamat po sa inyong pagkain. Kami ay nabusog at masarap ang inyong pagkain. So yan, natapos na natin itong ating pagkakabit ng yero. So bali, ganyan lang yung diskarte natin mga boss, no? Insulation. Pag kulang yung insulation, dalawang layer ng insulation bago kayo magbubong. Pagkatapos, make sure lang mga boss, halimbawa, pagkakabit nyo ng bubong, make sure parehas yung distance galing dun sa edge or depende sa kung saan kayo mag-uumpisa mga boss, no? Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung inyong pagkakagawa ng ating mga framing tsaka trusses, dapat nasa eskwela. So gaya nung ginawa namin, so kaya dito wala naman kaming masyadong naging problema kasi nga maayos yung pagkakagawa, nasa eskwela yung ating building. So ngayon, para mabilis yung ating roofing system ang gagawin natin mga bossing, hindi muna natin ipipix kada kabit natin ng yero. Ang itetek screw lang natin ay yung mga dugsungan, ayun, no? Dugsungan at saka yung umpisa. Tapos lahat ng dugsungan, ipix nyo lahat. Pero make sure lang mga bossing, kinakailangan may iwanan na kayong marking. So yung mga yero namin, may mga marking kaming iniwanan dyan mga boss. So kaya hindi naman sasala, no? Hindi sasala yung ating tech screw doon sa ating mga zipper line. So ganun lang yung technique. Pagkatapos, at pag naikabit nyo na lahat yung yero, tsaka nyo ngayon ipix siya ng ipix. Para wala na kayong gagawin kundi mag-tech screw na lang na mag-tech screw. Kahit labor na marunong mag-tech screw, kayang-kaya nang gawin yan. Pagkatapos, lipat naman tayo sa kabilang bububungan kung meron. Ayan. So bali dito mga boss, nagmamadali kasi kami magbubong dahil nga, alam nyo may bagyo ngayon. At syempre para makapagtrabaho tayo kahit naulan, so pwede tayo magawa dun sa ilalim. Syempre nakakaawa naman yung mga trabahador natin, no? So pag umulan, hindi makakakompleto ng isang linggo, sayang. Yan, bali dito sa kabila. Ito, nakabitan na namin ng 3 yero. And then, nag-stop muna kami, nabutan kami ng ulan. Yan, tinali muna natin yung mga yero natin, no? So tinali natin ng lubid para make sure na hindi siya lilipa rin. Ayan.
And then, abangan nyo lang mga boss yung ating gagawin ng mga tutorial dyan na gagawin dito sa ating roofing process, no? At yan, may gagawin tayong spandrel. So ito yung ginagawa namin mga boss, kita nyo. Diskarte namin. Pag gantong layer na bubong, kinakailangan mga boss, unahin nyo palagi yung mas mababang porsyon. Huwag kayong magbububong sa mataas na porsyon. Bakit? Kasi katulad niya, maglalagay pa tayo ng flashing. Di ba? So kung itong mataas na bubong, inuna natin, hindi na tayo makakadukot doon sa ilalim. So kaya naman kinakailangan, iba yung diskarte. Pag-aaralan nyo yung ating ginagawa bago nyo i-fix nang sa ganon, hindi kayo mahihirapan sa trabaho at hindi pa ulit-ulit yung ating gawa. Ayan mga bossing, yung ating video for today. And then, sa mga taga Batangas at sa saan mang lugar, so beware ingat tayo dahil may bagyo tayong paparating. So, kailangan nating higpitan na naman yung ating mga bubong. Okay mga boss, so yan, shoutout sa inyong lahat. At tayo bababa na.